Magandang umaga po. Muli ang inyong lingkod, si Chef Roy. Ang sarap ng tulog ko po kagabi. Pagka pala sumubra po sa tulog, mahirap bumangon pala. 6 hours o ganun lang dapat tulog. Pero 8 hours po ako natulog, kaya parang matamlay po. Pero okay lang po. Salamat sa Diyos. Bago matulog, pasalamat sa Diyos, hingin ang tawad sa mga nagawa ng kasalanan. May mga nagawa pa tayo. Maghapon po, hindi na alam. Kinabukasan naman, magpasalamat kay ganda ng gising. At andito po, stay in pa yung lingkod sa work. At minsan po, nag-usap kami tungkol sa filter. Yung bang pagka daw gagamit ng filter sa video, gagwapo at gaganda. Kasi po noong May 3, nag-travel po, birthday travel po na yung lingkod. May mga video po. Naalala ko po na April 24 hanggang May 7, nagbakasyon po. Nasaan po, nandun sa Cebu, sa Bohol, mga pinsan ko. Yung pong mga pinsan ko na pinuntahan ko po doon, yung iba almost 30 years na kami hindi nagkita, 20 years. Mga bata pa kami, hindi nagkita. Tapos, sabi ng mga kaibigan ko, buti nakilala ka pa, yung sinundo ka sa airport ba. Tapos pagdating ng Bohol, sinundo po ako ng pinsan ko na si Abrinico Taliedo. 30 years po kami hindi nagkita noon. Sabi niya, buti nakilala ka pa. Kilala naman dahil lagi kami nag-video call. Uso na kaya yung cellphone ngayon. Siyempre lahat, kahit na nasa yung bansa pa yan, mga anak mo o magulang mo, lagi kayo nag-video call, di ba? Sabi naman ng may tumatawa kung gumamit ka ng filter, magugulat yun eh. Kasi ko, naman, ikaw naman filter. Hindi ko yata alam yun. Hindi ko alam kung saan pipindot ng filter. Pero, speaking of filter po, tama po naman. Kasi po, nung nagbakasyon po ako, kung yung lingkod, kung anong nandito sa video, yung hitsura, hindi na gagawin ng filter po. Kahit kahit pangit ka man o itong mukhang ito, sanay na po ako. Sanay na rin yung mga kapatid ko, sanay na rin yung mga anak ko, sanay na rin yung mga pinsan ko. Yun po, yung filter po, maganda rin po yun, pero mayroong dahilan kaya gagamit ka ng filter. O kaya katuwaan. Yun. Katuwaan yung sabi ko nga po minsan espiritu natin yung gusto nila. Katuwaan. Yun, ganun filter. At minsan po mayroong kailangan kasi video mo na maganda ka at gwapo ka. Meron kasi minsan kasi mayroong apply sa work online. Kung stress ka, gagamit ka ng bagyang Pero ang inyong lingkod po, hindi na ko galian yun mga ganun. At saka hindi ko alam kung saan pindot ng ganun. Kaya ganito po yun, nakwento ko na po noon, ngayon ikwento ko ulit. Mayroon pong isang mayroong nagtrabaho sa malayo. Okay? Halimbawa, nagtrabaho sa Angeles. Naging kasama ko sa work noon, nagtrabaho sa Angeles. Ngayon po, nauso yung cellphone. Hindi gumamit siya ng filter. Kung anong mga post niya, mga picture, ginagamit po niya ng filter. Ngayon po, noong nag-reunion sila, kita-kita mga kamag-anak, siya ang issue, yung nagbulong-bulungan po yung mga pamangkin, pinsan. Siya ba yun? Ba't ang gwapo sa video? Ba't ang gwapo sa picture? Yan na nga po sabi ko. Kung depende po kasi sa sitwasyon. Kung anong hitsura, yun na po. Pero hindi ko po bibitasan yung gumagamit ng filter. Depende po yung katuwaan, kailangan mong natuwa ka, mag-video ka, gano'n, gagamit ng filter. Nakakagwapo na yun, nakakaganda kung anong gusto mong, minsan mayroon parang lipstick, parang gano'n. At yung pong minsan po pala, mayroon pong, kwento po ulit, mayroong nagkakilala sa chat, okay? Nagkita na siya sa Facebook, hanggang sa nag-chat, hanggang sa nag-video call. Pareho po silang nakaugalian gumamit ng filter. Babae at lalaki. Ngayon po nung
magka-close na sila sa kaya chat, kausap mo sa video call. Yung mga post po niya, puro may filter, pareho sila. Mga picture, video, pareho po silang gumagamit ng filter. Nung nagkita po sila, nag-usap sila na magkita sa personal, nagkagulatan po. Kasi naalala nila na yun ba yung itsura ng kausap ko? Yun ang babae, ganun din ang sa isip. Yun ba yung itsura ng kausap ko? Yung lalaki, ganun din. Kasi nga, hindi nila po naalala na gumagamit pa sila ng filter. Nakasanayan pa nila yun. Kaya nagkagulatan sila na parang hindi nila masabi na pangit pala. Ibig sabihin po yung sa kanila na po yun. Yan, kwento sa akin yun na naikwento ko na noon. Ikwento ko uli ngayon. Ikwento ko po uli dahil sa napag-usapan po namin uli kasi. Kaya po, ang inyong lingkod, mabuti na lang, hindi po nakagali ang gumamit ng filter. At hindi ko alam, yung TikTok nga po, hindi ko alam kung saan pipindot eh. Basta ang alam ko lang po, video call, text, chat, at saka yung video. Hindi ko alam po mag-edit eh. Kaya yung lingkod, ganun lang, yung nagpo-post sa salita ng Diyos. Kasi po, pinagkalooban ko ng Diyos ang kaunawaan ng kanyang salita. Kaya po, pinopost ko. Lagi po nandito sa work. Okay? Kaya, sayo ng Bible, wala pong lalago sa pananampalataya na nag-iisa. Tama po yun. Nabanggit ko na noon yun. Kaya po sa pinagkaloob sa kanya ng Diyos na kaunawaan sa salita niya at sa kaunawaan po sa mga talinghaga ng ating Panginoon Hesus, pinagkaloob sa kanya ng Diyos, yun po ang dahilan. Maraming tanong kung bakit mahilig ko mag-post. Pinupost ko po. Okay? Salamat pala sa mga nanonood din na minsan mayroong 1,000 viewer, mahigit 1,000. So, hindi ako nag-iisa. Kasi ko, pinupost ko yung pinagkaloob sa akin ng Diyos. Kaya sa pananampalataya ko po, hindi ako nag-iisa kasi po, marami din naman nag-comment at marami din naman nag-like. At yung pong, alam ko pagka manonood ng video at hindi mo tinapos, hindi ka kabilang. Nakita ko yung video, minsan mayroon pang 2,000 na talagang tinapos. At sabi po nila, counted ba yun? Nangangaral ka, pinagkalooban ng Diyos ng kaunawaan, inilahad mo, counted ba yun sa video pinapost mo? Counted po yun dahil si Pablo, nakulong si Pablo. Sumulat siya eh. Sumulat siya sa Galacia, Corinto, Roma, Efeso, Colosas. Sumulat po siya at ang kanyang sisulatan po mga iglesia ng Diyos at mga tao na humina ang pananampalataya at lumakas naman. Okay? Ito po, mas mainam po ito na pinupost ko ang mga pinagkaloob sa ng Diyos dahil may nagla-like, may nag-comment at muli po yung lingkod, si Roy, lahat ng manonood ng video ito, ingatan po kayo ng Diyos. Kung dati na po kayong iniingatan, patuloy po kayong ingatan ng Diyos at pagpapalain hanggang sa buong pamilya po inyo kahit saan kayo maparoon ay sasamahan po kayo ng Diyos. Magandang umaga po muli.